Matapos ang hindi pa rin nare-resolbang insidente ng pagpapasabog ng granada sa New Bilibid Prison, muli nagkatensyon sa loob ng kulungan kahapon matapos magkasagutan umano ang ilang gang members sa maximum security compound. Balitang hatid ni Cesar Apolinario. Nitong nakaraang Biyernes lang na magkaroon ng security breach sa New Bilibid Prison matapos sumabog ang isang granada. 6 na preso ang sugatan. Hanggang ngayon, inaalam pa rin ng mga otoridad kung paano na ipasok sa loob ang granada. Pero di pa man nila ito nare-resolba na iulat na naman na bahagyang nagkatensyon sa NBP. Kaya agad pumunta ang mga taga Muntinlupa Police para maimbestigahan ang pangyayari. Pero ang pagpunta nila tila nauwi sa wala dahil wala umanong gustong magsalita mula sa NBP. So sabi nung guard dyan, dahil wala pang kapalit si Superintendent Reyes, so si Superintendent Reyes pa rin. Sabi niya sa akin. Officially nilapas na. I don't know, hindi ko alam ang proseso nila eh. So nung hinahanap po si Reyes, sabi niya, wala ho dito. Sino pumalit? Wala pang pumapalit kasi hindi ko alam. One. May decision param eh. Totoo ba? Na-accidental. We don't know eh. I have to know. Mahirap na Problema walang makausap eh. I talk to OIC Ragos, i-report ako doon investigator. Wala naman daw. Kalaunay nakausap namin ang chaplain ng NBP na si Monsignor Roberto Olaguer. Aniya nagsimula ang gulo ng magkasagutan umano ang ilang miyembro ng Batang City Jail at Sputnik gangs. Dinala raw sa medium security ang 11 leader sa maximum kung saan sila binartulina di umano. Ina-analyze namin bakit parang pinagsasabong yung mga tao. Parang gustong palabasin na talagang may gang wars, may labanan. In fact, ang tagal ko na dito, wala akong nakitang na-experience na parang gang wars. Wala. So yung sinasabi sa investigasyon na posibleng gang war, wala akong katotohanan? Posibleng meron pero mas malaki yung percentage na wala. Pasado 2:00 ng hapon, may narinig na namang putok ng baril mula sa maximum security compound. Pero ayon sa NBP, walang dapat ipag-alala sa insidente. Meron po lang pong plastic na maliit na napipindot po ron. Baka po natabig po nung kamay niya din. Yun po na bumagsak po. May ginawa na raw hakbang ang pamunuan ng kulungan para maiwasan ang riot. Nalipat po talaga, per instruction po yun. Para? Kasi may mga kiniklear lang po yun lang po yun. Napalitan naman po yung mga namumuno at maayos naman po yung papalakad po ng mga kasama na bagong talaga po ngayon. Samantala, patuloy na nag-aalala ang mga asawa ng mga preso roon. Wala kasi nang mangyari ang pagsabog noong Biyernes, suspindido ang visiting rights sa mga nasa maximum security compound kung saan naganap ang insidente. We don't have any access at all to ask what is the reason. And ang pamilya at ang mga pamilya ng mga taong ito, na mga tao itong na nakapunta sa medium, natatakot kung anong mangyayari sa kanila. Gusto naming makadalaw ulit kasi sa pamamagitan namin magkakaroon ng kapayapaan yung nandyan kasi ang inaano ng mga preso pag nandyan kami, nag-iingat sila para sa amin. So pati sila nakakapag-iingat din. Paliwanag ng NBP, hindi pa tapos ang investigasyon at ayaw nilang lumala ang sitwasyon sa loob ng bilangguan. Temporary lang yung mga suspended until such time na ma-determine na talaga sino talagang mga culprits. That the time we lift the visitation. We don't really also want these relatives to be part of the victim in case merong commotion. Cesar Apolinario, GMA News.